Let's all stand up please at buksan natin ang Luke chapter number 2. And I like to prepare each one of us sa nalalapit na pagtatapos ng taon. At alam ko ng maraming mga tao naghihintay ng Kapaskuhan ngayon. Alam niyo bakit? Wala nang lockdown. Kahit, alam niyo nung mga panahon last 2 years ago, sabi nila, okay lang sana na tagtuyot ang Kapaskuhan basta nasa galaan. Kaso tagtuyot na, nasa bahay pa rin. So, lungkot na lungkot yung marami. Dahil ang kanilang Pasko ay ganun nga, iba yung Pasko sa kanila. Ano ba ang Pasko sa sanlibutan? Gala, kain, kasiyahan. So nais ko po na umpisahan o inumpisahan na ng atin pong mga nag-preach noong linggo ang mga bagay na dapat nating ginagawa. Preparing ourselves for the Christmas season and before the year ends. Alam mo ay dapat tama bilang mga mananampalataya ang ating kaisipan sa mga bagay na ito. Huwag tayong gumaya sa ibang mga tao na eat, drink, and be merry for tomorrow we may die. Hindi ganyan ang buhay ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya. There is much more to what you eat. May mga bagay pa na mas mahalaga kesa sa isusuot mo, kesa sa kakainin mo, kesa sa saan ka pupunta at mamamasyal. At ano yung mga kasiyahan o yung mga happenings na yung mapupuntahan towards the end of the year sa panahon ng bakasyon. Sa mga eskwelahan, anong araw ang inyong bakasyon? December, ano? Kailan ang inyong Christmas party? Pag nag-Christmas party kasi dyan sa mga labas, kinabukasan wala nang pasok, ano? Tama? Ginawa pang party ang Christmas. Okay. Kahit kailan ay hindi dapat yan. Ano? Ginagamit lang natin yan, gamit yan sa libutan yan. But that is not really the way it is and the way it should be said. So, pag sinabi nila may party na kayo, pagkatapos tapos na ang pasok. So, abot ba ng December 26 ang inyong pasok? Hindi, di ba? At least December 23, tapos na. Or 22 or 21, that's on Monday or Tuesday. Yet 23, yan yung ating Christmas cantata. Panahon para ipakita kung papaano ang tamang mga awitin. That's why you should be here. And meron ka na dapat na nasa puso at isipan sino ang dadalhin mo para marinig niya ang mga awitin. Ano ba talaga ang Christmas? At paano dapat natin ito sineselebrate? Para maintindihan ng marami. Alam niyo, pagdating ng Kapaskuhan, dyan, ang daming mga aksidente, daming sakit, napakaraming mga bagay na nasisira. Bakit? Dahil nga lang sa sinabi nilang Christmas. Because people do not know what Christmas is. Hindi nila alam kung paano pahalagahan ito. Kaya nga, ikaw at ako ngayong gabi ay dapat maunawa natin ang bagay na yan. Amen? Maliit pang bagay, pero mahalaga. I'm not saying everything that we should know and do about Christmas we shall understand tonight. No. I'm saying just a portion of it. Sa mga susunod na panahon, little by little, we will try to understand. At ngayon ay dito sa Luke chapter number 2,
ay ating titingnan at isang talata lamang at ilang mga salita doon ang gusto kong bigyan natin ng pansin para maintindihan natin through these words in verse 7, makikita kung ano ang dapat lamang na actuation ng ating attitude patungkol sa pagdating ng Kapaskuhan. Anong sabi ng verse 7? And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in a swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now, makinig. Sa mga bisita, sa mga bago pa sa pananampalataya, ang binasa natin ay salita ng Diyos. Hindi yan libro na isinulat at pinag-aaralan lang sa paaralan. Hindi yan comics. It's not just a mere textbook. It's a Word of God. Pag sinabi nating salita ng Diyos, yan ay hindi nagbabago. Pag sinabing salita ng Diyos, yan ang dapat na authority. Yan ang dapat lamang na iniintindi at yan lamang kung anong nais ng Diyos ay dapat nating maunawa para masunod natin. Yan ang salita ng Diyos. Ang salita ng tao ay marahil hindi mo pakikinggan. But I tell you the truth, tonight, ang pinag-aaralan natin ay ang salita ng Diyos. Pag kayo pumunta sa bahay-sambahan kagaya nito, make sure that you listen very carefully sapagkat yan ay salita ng Diyos at ninanais ng Panginoon na pakinggan mo yun at gawin mo, unawain mo at gawin mo ang nais ng Diyos na dapat mong gawin. Para pag alis mo sa tahanan ng Panginoon na nakinig ng salita niya, may bagong buhay ka. Mayroong mga bagay na aalisin sa'yo. Nasasabihin at mapakita sa salita ng Diyos na masama, na mali, at dapat ito'y talikdan. Para paglabas, hindi mo na babalikan yung mga maling yun. At dito rin sa salita, pag ikay pumunta ng bahay-sambahan ng Panginoon, pag ito'y sinabi, ito yung tama, ito yung gagawin mo, hindi lang sa simbahan, kundi gawin sa ibang mga lugar. Yung iba sisimba, aatanda, pagkatapos, paglabas, pareho din. Kaya dapat ay maunawaan natin, we are dealing with the Word of God. Ito po ay salita ng Diyos, hindi ko salita. Kaya bawat isa sa atin ay may kopya. Amen? Sa mga bisita natin, sa mga kabataan na nandito sa atin ngayon, this is the Word of God, King James Bible. Kung yan man po ay English, marahil may mga iba sabi, bakit ba kasi hindi na lang Tagalog? Ay pagkaya nang i-translate ang salita ng Diyos sa Griego at saka sa Hebrew sa Tagalog, diretso ay pwede yun ang gamitin natin. Kaya lang ay wala pang nakakagawa at walang makakagawa. Pero maraming salamat na meron i-translate na yan sa English and we have the King James Bible. At makakaasa tayo na kung ano ang sinabi doon sa Hebrew, kaya sinabi doon sa Greek, is exactly the same what we have in the English language today with your King James Bible. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, meron pa ho tayong salita ng Diyos ngayon. And this is it. Muli natin basahin. Verse number 7. Anong sabi? And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Ito po ay hango doon sa mas malawak na kwento o pangyayari. Hindi ito kwentong barbero, kapatid. Hindi rin ito kwento kagaya ng kwento ni Superman, no. Ito ay totoong pangyayari. The very first Christmas, ito po yung tinutukoy niya. Ang tinutukoy na firstborn dyan ay ang Panginoong Jesucristo. Ang tinutukoy na she dyan ay si Mary.
At siya ay ipinanganak. Dito, nanganak si Mary, ang pinanganak ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay nangyari sa Bethlehem, kung saan nagpuntahan ang mga tao para sila ikuhanan ng tax. O kaya na-isensus sila, kunin ang mga pangalan. Parang sa panahon natin, kailan magpa-rehistro. So sila ay nagparehistro doon sa Bethlehem. Na kahit pa dapat manganganak na siya si Mary doon sa galing sa norte, kailangan pumunta siya ng south. Bakit? Kasi mahalaga na sila ay magparehistro. So ito yun. At sa pagpunta nila doon na siya nanganak. Doon ipinanganak ang Panginoon. At ang salita ng Diyos, she brought forth her firstborn son. She brought forth her firstborn son. Yan po ang nais kong tingnan natin. That's the word of God tonight. Sige nga, pakisabi natin. Yan. So ano ang salita ng Diyos tonight? This is it. Say it. Di meron na kayong salita ng Diyos. Naintindihan mo? Yun lang. Okay. Yan ang pag-aaralan natin. Kaya ganun mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya may Bible. So ano yung she brought forth her firstborn son? Ano yun? At bakit kailangan ito maisulat? Bakit kailangan itong malaman? That's what we are going to do. At ano ang kinalaman nito sa ating pagsalubong sa Pasko? Tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, muli po, maraming salamat sa pagkakataon at pagkakaloob mo po sa amin. Holy Spirit of God, Ikaw po magbigay ng kaunawaan sa amin. At higit sa lahat ng kapangyarihan para nga po sa inyong mga ngaral upang maihayag ang inyong salita ng may liwanag at maunawa namin kung bakit ang mga salitang ito ay niloob mo na hindi mawala sa banal na kasulatan at makarating sa aming kalagitnaan sa panahon ng Kapaskuhan. Hinihiling ko, Panginoon, maunawa po namin ito. At kung ano ang nais mo sa pamamagitan ng mga salitang ito, para kami po, kahit sa maliit na bagay na ito, magkaroon ng tunay na pagkaunawa sa mga bagay na spiritual at makalangit. Maraming salamat sa pagkakataon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. She brought forth her firstborn son. So alam natin na ang she na ito, kung sino tinutukoy, isipin natin na siya ay si Mary na nagdadalang tao. Okay? So, ito yung panahon, itong she brought forth, ibig sabihin, ipinanganak. Pinanganak niya ang kanyang firstborn son. But mahalaga yung salitang firstborn. But hindi na lang sila, she brought forth her son. Bakit firstborn? Alam niyo kung bakit ho? Sapagkat itong pagkakataong ito ay mahalaga sa plano ng Diyos na ang tao ay kanyang muli na makuha. Dahil sa totoo, ang lahat ng tao na nanggaling kay Adan ay nawala sa pag-iingat ng Diyos.
Noong nagkasala si Adan, yung unang lalaki na nilalang ng Diyos, magmula sa kanyang lahi hanggang sa ating panahon, dahil nga nagkasala siya, pati tayo ay nadamay, and we also have fallen to sin. So hindi lang yung kasalanan na yung namana natin, kundi yung mga ginagawa. Kaya walang nagturo sa iyo para magkasala. Amen. Ikaw bata, paano ka nagsinungaling? Ba't ka nagsisinungaling? Sino nagturo sa iyo? Sino nagturo sa iyo para magmura? Sino nagturo sa bawat isa sa atin nun? Walang nagturo nun. Ba't mo ginagawa? Kasi nature mo yun eh. Namana mo yan eh. Bakit matigas ang ulo mo? Namana mo rin yun. Tingnan mo si Adan. Sinabi ng Panginoon, huwag mong kakainin yan. Sabi ng Panginoon, utos lang yun. Huwag mong kakainin. Marami siyang kakainin. Hindi siya magugutom. Nung utos ng Diyos, huwag mong kainin yung bunga ng puno na yan, na ang pangalan, anong pangalan ng punong yun? Apple? Hindi yan apple. Ikaw talaga, hindi ka nagbabasa ng Bible eh. Ano ang pangalan ng puno na yan? The tree of the knowledge of good and evil. Ang haba naman ng pangalan. Ay, yun ang pinangalan ng Panginoon eh. Eh di sundin mo. Amen. Kung ikaw ang Diyos, pangalanan mo yun ang apple, pero hindi apple yung tawag ng Panginoon doon. Eh, hindi naman tayo Diyos eh. Tama? O sino masusunod sa tamang pangalan? Eh, hindi siyempre ang Panginoon. Ang sabi niya, it's the tree of the knowledge of good and evil. May bunga. Ano itsura kaya nung bunga na yun? Hindi ko rin alam, basta may bunga. Pero maraming bunga, maraming mga kahoy doon na nagbubunga. Magugutom ba si Adam? Hindi siya magugutom, marami siyang kakainin. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong kainin yan. Pero anong ginawa niya? Kumain pa rin. Parang sinabi lang, sa kapatid mo yan, huwag mong kukuhanin. Meron ka namang pagkain, may tsokolate ka rin naman, meron din siya, itinabi sa kanya, kinuha mo pa rin, eh may tsokolate ka nga. So, paano tayo nagkakaganon? Eh, yun na ngayon, minana natin na kasalanan, disobedience. Yung mga hindi sumusunod sa salita ng Diyos, yan ay disobedient. Kaya ang tawag sa atin, the children of disobedience. Pagkatapos, hindi ka pa nagbabasa ng Bible. So, paano mo magagawa? Hindi ka na nagbabasa. Alam mo na pag nagbabasa ka, nakikita mo na maraming mga itinuro at sinasabi ng Diyos na yung gawin. Hindi mo ginagawa, biro mo yung kasalanan mo sa Panginoon. Kaya nga napawalay ang tao sa Diyos. Mahal ng Panginoon ang kanyang nilalang na tao. Ibang-iba sa kanyang pagkakalalang sa mga hayop, kaya ang tao hindi hayop. Hindi ka galing sa kalabaw. Hindi ka galing sa butete, hindi ka galing sa unggoy. Kahit amoy unggoy ka. Hindi ka galing doon. You were created by God. At nung nag-create ng Panginoon ng lalaki at ng babae na kagaya mo at kagaya ko, o tandaan mo, dalawa lang ang create ng Diyos, lalaki at babae. Amen! Pag ikaw'y lalaki at sinasabi mong ang puso mo'y babae, ay hindi ang creation ng Diyos. Yan ay kasalanan na nandyan sa iyong puso. Ayaw mo na namang sumunod sa Panginoon. Ikaw nga'y create ng Diyos na lalaki, pagkatapos ay pusong mamon, pusong babae. Hindi yan totoo.
Kasalanan ang dahilan, kaya yan ang iniisip mo. At gusto mong gawin lang yung gusto mo. Pero ang Diyos, ginawa kang lalaki, kaya dapat magpakalalaki ka. Ginawa kang babae, kaya magpakababae ka. Yun ang gusto ng Panginoon. Huwag mo na ulit na gagawin yan. Hey, tingnan yun, yan ang disobedience. Ito yung mga ayaw sumunod sa Diyos. Sa pagkalalang ng Diyos pa lang, nagagalit na sila. So nung create niya, ang mga hayop, ang sabi lang ng Panginoon, let there be fowls in the air. Sinabi lang niya yun. Na-create siya ng mga hayop dyan sa parang, let there be cattle. 4-footed beasts. Ibig sabihin, yan, yung mga aso, mga kabayo, lahat ng mga yan. 4-footed beasts. At pag sinabi lang ng Panginoon, nagsalita lang ang Diyos, nagkaroon na. Pero nung tao na ang kanyang ginawa, hindi niya nagsalita muna. Ang ginawa niya, kumuha siya ng dust. Pinormahan ng Panginoon. Pagkatapos niyang mapurmahan, maglagay ng kamay, ng mukha, ng ulo, ng katawan, ng paa, ng mga daliri, ng mga ngipin. Biro mo yan, pinurmahan pa yung ngipin. Naglagay pa ng buhok. Hindi ko alam kung saan niya kinuha yung buhok eh. Naglagay siya ng buhok. Yung iba nakalimutan na siguro. Pagkatapos ay hiningahan niya. The breath of life. And man became what? A living soul. Kaya hindi ka galing sa hayop. Kahit kung minsan asta kang hayop. O galing hayop. Kaya, yan po ang dapat nating tandaan. Kaya minahal tayo ng Panginoon. Ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa atin. Minahal ka. Kahit sa tingin mo wala nagmamahal sa iyo, kahit sa tingin mo hindi ka mahalaga sa iba, hindi ka pinapahalagahan. Kung ikaw ay nilalang ng Diyos at ikay nakikinig sa akin, mahal ka ng Panginoon. Kahit pantigas ng ulo mo, the Lord loved you so much. At gusto niya na magkaroon muli ng iyong pagkikipagniig sa Kanya. Nais niya na makapag-usap siya uli sa iyo. Pero dahil nga sa makasalanan ka, dahil madumi ka, dahil nakakarima-rimarim ka at ako, ayaw nang tumingin ng Diyos sa atin, nahiwalay tayo dahil sa kasalanan. At dapat lamang naparusahan doon sa impyerno, susunugin ka. Kaya nga mamamatay ang isang tao, maghihiwalay ang katawan at ang kaluluwa at ang espiritu. Ihihiwalay yan, paghihiwalay, hiwalayin yan ng Diyos. Amen. Kaya ang kamatayan is a destruction. It's separation. Yun ang totoong ibig sabihin ng kamatayan. Yun ang ibig sabihin niya, na masisira ang tao. Paano nasira ang tao? Mamamatay yung kaluluwa, mamamatay ang espiritu, at mamamatay ang katawan. At pag yan ay naghiwa-hiwalay, hindi na yan mabubuo. Amen. Sira na. At alam mo ba, na nung nagkasala si Adam, nasira siya spiritual, namatay ang kanyang relasyon sa Diyos. Kaya ngayong iba ay nagmistulang hayop na lang. Walang consciousness sa Panginoon. Pag sinabi natin walang consciousness sa Diyos, kaya patay yung espiritu. Kaya hindi nananalangin yan eh. Hindi nakikinig ng salita ng Diyos yan eh. Wala siyang pagbabasa ng Bible. Hindi yan pupunta sa simbahan. Hindi yan upo at makikinig ng salita ng Diyos. Pero magsusugal yan. Pero mag-iinom yan. Pero magtatampo yan. Bakit? May kaluluwa pa siya. Pero patay yung espiritu. Yun ang sinasabing patay yung espiritu. Amen. At isang araw, pag yung kaluluwang yan ay humiwalay na, mamamatay ulit. Biro mo yan.
Hihiwalay yan. At ang nakalulungkot, yung katawang maiiwan, mabubulok, yung kaluluwang umalis, yung kausap ko, yung nakikinig sa akin ngayon. Ay, nakikinig ka? Dito tumingin. Ayan, yung nakarinig na yan at tumingin sa akin, aalis ka dyan. Sapagkat hindi ka lang katawan. Ikaw ay totoong, ang tao ay kaluluwa, nandyan yung totoong tao at aalis yan. Kasi eternal being tayo. Kaya pag namatay ka, pag sinasabi, ito yung maling kaisipan. Pag namatay naman kasi ako, hindi ko na alam mangyayari sa akin. Anong hindi mo alam? Alam mo yun, aalis ka dyan. At ang sabi ng Diyos, pag alis mo dyan sa iyong katawang yan, didiretso ka sa impyerno. Hihiwalay ka na naman sa Diyos. And in hell, you will lift up your eyes, being in torment. At dyan ka susunugin panghabang panahon, mararamdaman mo yung init ng apoy doon sa impyerno. Mararamdaman mo ang paggapang sa'yo ng mga uod na hindi namamatay. Kasi yung nakararamdam doon sa katawang yan, wala na. Kaya tingnan mo yung katawan na iniwan. Kahit tadtarin mo, wala na yung pakiramdam. Nasaan na yung nakakaramdam? Nandoon sa impyerno. So yun yung ikaw. Dahil sa kasalanan. Pero gusto ng Diyos na buuin tayo. Gusto ng Diyos na yung spirito mo ay muling mabuhay. Magkaroon ng pakikipag-usap, pakikipagniig sa Diyos. Gusto niya na buuin tayo at hindi na mapahiwalay sa Kanya for all eternity. At ang tanging paraan lamang ay kinakailangan na siya ang bugtong na anak. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo ay kailangan magkatawang tao. May panganak sapagkat yun lang ang tanging paraan para ikaw at ako ay muling mapanumbalik sa Panginoon. Because Jesus is the way, the truth, and the life. And no man comes to the Father but by me, He said. Isa lang yung paraan. Kaya makikita mo itong firstborn was so important. That she brought forth her firstborn. Is really very important to God and Himself. At alam nyo ba na sa pagkakaroon ng ganito, it was a work of God in man. Tingnan nyo sa Luke chapter 1 in verse number 35. So nagtanong si Mary, sabi niya, paano ba mangyayari? Ako po ay dalagat, wala pa namang asawa. Paano ako magkakaroon ng baby sa sinapupunan? How can that be? Paano yun? Sabi ng Panginoon, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost. Sa mga bagong nagbabasa ng Bible, Holy Ghost is the Holy Spirit. Amen. But ghost ang ginamit dyan kasi spirit, hindi nakikita. The Holy Ghost shall come upon thee, and a power on high shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called what? The Son of God. Yang bata na buuin ng banal na spirito sa iyong sinapupunan. The power on high, ang kapangyarihan ng sangkalangitan, ay siyang lulukob sa iyo. At yung bata na nariyan ay tatawaging anak ng Diyos. Ano yung sabi niya? Anak ng Diyos, hindi anak ng tao. Therefore, that Son would be the God incarnate. Ang Diyos na nagkatawang tao. Ang Diyos na
ipinanganak sa laman. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, wala siyang katawan. But because He is an Almighty God, kinakailangan pa rin ng na siya'y magkatawang tao sapagkat ito ang kailangan para sa ating redemption. Amen. Kailangan na mayroon isa na laman that will be perfect para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Amen. Kailangan ang dugo na banal, na badanak. Para saan? Kasi yun lang yung tanging paraan para ang kasalanan ay mahugasan. Wala. Yung dugo mo, yung lahat ng dugo na nananaytay na ibinigay ni Adam sa atin, yan ay dugong mabubulok at yan ay dugo that is corrupted by sin. At hindi yan sasapat para linisin ang kasalanan natin. So sa harapan ng Diyos, kailangan ay banal na dugo. Ay sino sa mga tao na nandyan ang magdadanak ng kanyang dugo, ang magbibigay ng kanyang dugo. Kahit pa yan pa type A, B, A+, A-, B, O, AB, kahit pa lahat, nasa kanyang type A, B, C, D, E, F, G. Ang kanyang dugo, it's not enough. Ang sabi ng Diyos, wala ang dugo na kailangan para mapatawad lahat ng kasalanan ay banal na dugo. Saan kukuha ng banal na dugo? At sino lang ang banal? Diyos ang banal. So kung hindi ang Diyos magkakatawang tao, walang sino man, kahit pa pagsama-samahin ang ating mga dugo. Hindi yan maglilinis, hindi sapat para linisin ang ating mga kasalanan. Kaya niloob ng Diyos na kinakailangan ang kanyang anak, God in the Spirit has to be born. Kaya napakahalaga yung bagay na yan. She brought forth her firstborn son. Sapagkat yan ang kailangan sa atin pong pagliligtas o sa pagliligtas niya sa atin. Tingnan yung Hebrews chapter number 9. Hebrews chapter 9. Tandaan ninyo, tandaan natin mga kaibigan, mga kapatid, ng ating pagkakasala, sabihin mo man na hindi naman masyado kang makasalanan. Mabait ka naman eh. Sino mabait dito? Yung hindi ka masyado, hindi ka pa naman pumapatay. Sino po hindi pa nakapatay? Oh, sinong nakapatay na? Wala naman na. Sinong mga magnanakaw dito, pakitaas ang kamay? O, mangungupit. Alam mo, nangungupit ka naman eh. Di magnanakaw ka rin. Alam mo, yung pangungupit at pagnanakaw, pareho lang yun. Kasi tayo mga tao, akala mo naman para lang iligtas mo, ilihis mo ang iyong kasalanan para medyo kasabihin, mas mabait ka sa kanila. Sa harapan ng Diyos, lahat ng kasalanan pare-pareho at pantay-pantay. Amen. Amen. Lahat ng mga kasalanan yan ay dapat lamang bayaran o kaya mahuhugasan lang kung may dadanak na dugo. Amen. Hebrews chapter 9. Dugo ang kabayaran. Verse number 22, anong sabi? And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Yan ang batas ng Diyos.
God is a lawful God. He is not unlawful. Hindi siya Diyos na magulo. Siya ay Diyos ng kaayusan. Kaya may batas. Kaya may dapat sundin. Kaya may rules and regulation ng Diyos. At kung ito ay hindi mo nagawa, itong dapat kabayaran. Ikaw man, hindi ba? Gusto mo kung anong inutang, yun din ang kabayaran? Pero mo inutangan ka ng 10 piso, gusto, ibabalik sa'yo piso? Payag ka? Payag? Oh, tingnan mo, ayaw nito. Ano ang pagkakautang natin sa Diyos? Kasalanan. At ang sabi ng Diyos, ang bayad ng kasalanan, kamatayan. Hindi lang kamatayang pisikal, kundi kamatayan doon sa impyerno. Kaya pag namatay ka sa impyerno, kaya kinakailangan na may mamatay para mabayaran. Pero pag ikaw at ako ay mamatay at magsama-sama tayong lahat mamatay para sa ating kasalanan, will not be enough. Kaya nga, kung gusto mong bayaran ang iyong kasalanan, punta ka ng impyerno. And forever, you cannot move out from hell. Kaya sa batas ng Diyos, kinakailangan na may mamatay at kailangan ay dugo na yan na dadanak doon para yun ang panlinis. Because almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Pag walang dugo na dumanak, walang dugo na ibubuhos doon sa altar, dugo na tatanggapin ng Diyos na malinis. Pag wala yan, walang kapatawaran ng kasalanan. Eh, saan kukuha ng Panginoon ng panliligtas sa atin? Kukunin kay Matuts? Kaninong dugo? Sige, sabihin mo sa akin, ang pinakamabait na tao. Sinong kilala mong pinakamabait, pinakamagaling, pinakamayaman na tao? At siya, yun ang magbibigay ng kanyang dugo para masalba tayo sa ating kasalanan. Wala. Walang makita ang Diyos. There's no one. Kaya nga ho, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. This Word, who is God, became flesh. He is the firstborn. Amen. Yan kinakailangan na siya ay magkatawang tao. Kaya ito napakahalagang katotohanan that she brought forth her firstborn son. Dahil napakahalaga ang bagay na ito saan para sa ating kaligtasan. Dahil ang kaligtasan natin, ang katiyakan natin na pagpunta sa sangkalangitan ay kailangan ng may dugong dumanak. And Jesus has the only blood, and His blood is the blood of God. Only the blood of God can take away our sins. That's why He has to be born. Yan ang ibig sabihin nung kapanganakan ni Jesucristo. Yan ang ibig sabihin ng Christmas na sinasabi natin. Kaya pag dumarating ang Christmas ay dapat naintindihan mo how great it is and how great it was. The plan of salvation was now shed abroad for us. That is the gospel. That is the good news. Tingnan niyo pa sa Romans chapter 3 and verse number 25. Romans chapter 3 and verse number 25. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past
through the forbearance of God. Nabasa niyo yan? Whom God hath set forth to be what? A propitiation. Alam mo ang ibig sabihin ng propitiation? Pampalubag loob para hindi na magalit ang Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, kahit masaya ka, kung hindi ka pa ligtas, galit na galit sa iyo ang Diyos. Kahit mayaman ka, kahit sa tingin mo, wala na ka namang problema eh. Wala namang pumipigil sa akin eh. Malaya pa ako eh. Masaya ako kumakain dito at ganyan, ano pa, nakakapaglaro. Psst. Hindi ka nag-iistorbo ha? Pag nandito, makinig. Kahit pa sabihin natin, ang saya-saya mo pa rin. Kahit nakakatakas ka sa iyong mga kasalanan, ngayon. Kaya kailangan mong maligtas. Dahil galit sa iyo ang Diyos. At sa galit ng Diyos, ikay napapahamak. Pero maraming salamat, kaya kinakailangan ipanganak ang Diyos para magkaroon ng dugo. Na kung yung dugong yan ay madanak, mabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Yun lamang, yung propitiation, yun yung pampalubag loob. Na kapag ikaw'y tumanggap kay Kristo, yung dugo na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo, yun ngayon ang, kumbaga, yan ay magtatakip sa yung tatakpan, yung galit ng Diyos ay mawawala kasi ang makikita ng Panginoon ay yung dugo ng Panginoong Kristo sa iyo. Yun ang titingnan ng Panginoon. Hindi na niya titingnan ang mukha mo. Hindi na niya titingnan yung mga kasalanan mo. Sapagkat lahat ng mga yun, ang sabi ng awitin, they are under the blood. Amen. Yan ang ibig sabihin kung bakit may Pasko. Na isang araw, bibigyan ng katubusan ng Diyos ang iyong kasalanan. Mawawala, mapupugnaw ang galit ng Diyos sa iyo dahil sa iyong kasalanan. Because of this blood of God that is needed. Tingnan niyo pa sa Colossians chapter 1. Colossians chapter number 1. Colossians chapter number 1, verses 21 and 22. And you that were sometime alienated, and enemies in your mind by wicked works, yet now he hath he reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight. You see, the body of His flesh. You know, bakit kinakailangan ang Diyos, ang Espiritu magkatawan tao? Kasi kailangan ng katawan. There is a body, a perfect body, a sinless body, a perfect body. Yun lang yung kailangan so that we can be reconciled with God. Kaya mga kapatid, dapat naiintindihan natin, as we approach yung tinatawag natin, Merry Christmas, Happy New Year, maligayang Pasko. Yan ang totoong ibig sabihin niyan, hindi sa regalo lang. Hindi sa kasiyahan at bakasyon. Hindi yung makakapaglamyerda ka. Amen. Hindi yung makakakain ka ng marami. At kahit saan ka magpunta ay may pagkain.
Hindi yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin yan ay ipinanganak, that firstborn, so that you and I could have free salvation and reconciliation with God. Amen. Yes, sir. Yan ay panahon para ikaw muli mong makita kung paano ka ni-reconcile ng Diyos. Biro mo ang Diyos na siya'y sinasamba ay magkatawang tao, ikulong mo sa isang katawan na kagaya nito. You know why? Because He loves us so much. Para ikaw ay... Kaya makikita nun that this was really very, very important. But looking closer to our text, she brought forth her firstborn son. So, bagay diyan, naintindihan natin, na kung yun ay Christmas. But before I go there, are you saved? Ikaw ba'y ligtas na? Tiyak mo na ba na ikaw'y pupunta sa langit? Napatawad na ba ang iyong kasalanan? Ikaw ba'y tumanggap na ng free gift sa Panginoon? Kung hindi pa, pwede mong gawin yun. Pwede kahit nandyan ka nakaupo, ay magsisi ka ng iyong kasalanan at tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. At siya ay handa na pumasok sa puso mo para ikaw ay iligtas at gawin kanyang kanyang anak. Para magkaroon ka ng katiyakan. Totoo na makasalanan ka, pero yan na nga ang mensahe niyang Christmas. O makasalanan ka na dapat parusahan. Galit ang Diyos sa'yo. But He was born. You know why? He was born so that you and I can be reconciled to God. So that your sin and my sin could be washed away by the blood. Amen. At ang hinihingi lang niya sa iyo ay magtiwala ka dyan sa kanyang ginawa. Amen. Hindi kinakailangan napakaraming mga seremonyas para ikaw maligtas. It takes simple faith. Makita mo na kailangan mo ang Panginoon. Then you can be saved. Yan po ang ibig sabihin, unang-una niyan sa atin. Yan ang ibig sabihin ng Christmas. Kaya nga pag sinasabi, Merry Christmas, ano ibig sabihin na nun sa atin? Oh, Merry Christmas, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay, ligtas ka na ba? Are you reconciled? Merry Christmas. Reconciliation. Are you reconciled with God? Amen. May relasyon ka na ba sa Diyos? Amen. O malayo ka pa rin sa Diyos? Yan ang ibig sabihin nan. So, Merry Christmas. Merry Christmas, ibig sabihin may regalo na nabuhay na walang hanggan sa'yo, na walang hanggan. Because you have Christ. Yun ang ibig sabihin ng Christmas. Because the God of heavens came down to save you and to give us eternal life. Amen? Buhay na walang hanggan sa sangkalangitan. Now, let's get to the text in itself at tingnan natin ang tatlong bahagi nito. She brought forth. Para makita natin na ang kahalagahan. So sa pagdating ng Christmas, ano gagawin? She brought forth. Ano ibig sabihin ng Christmas na ngayon? Ligtas ka na, amen? Kung ligtas ka, tumayo. Yung totoo ha, hindi yung tatayo-tayo ka kasi pinatayo lang kita. Ay, thank you very much, amen. Okay, sige. So dahil ligtas na tayo, sabi ng salita ng Diyos, she brought forth. So ano ibig sabihin nito sa Christmas? Yun po, ang Christmas talaga, ikaw ay may dadalhin. Amen. No? Yes, sir. Hindi yan pupunta ka doon para mangunguha.
Mani po, ninang, mani po. Mali yan! Pag totoong Christmas, she brought. So dapat may dinadala ka. Saan? Saan mo dadalhin? Sa simbahan. Yan ang totoo. She brought forth. May dadalhin ka, hindi yung mangunguha ka. Kaisipan kasi ng maraming mga tao pag Christmas eh. Ano kayang regalo ko sa kanya? Ano kayang ibibigay niya sa akin? Aba, dapat matuto ka. Ano ang dadalhin ko? Gag-greet pa tayo ng Merry Christmas? Ay, magdadala pala ako eh. Magdadala. Iyan ang ibig sabihin nun. Kaya tayo may magdadalhin. Kaya nga dito sa simbahan, may dadalhin tayo Christmas gift to Jesus. Sa 25, amen? Magdadala tayo dito ng pagkain. Bakit? Kasi magkakain tayo. Amen. Sa 25 din yun, di ba? Sa hapon, meron tayong fellowship. Magdadala ka rin ng kaluluwa sa 23. Bakit? Para makikinig sa Christmas kantata. Hindi ko naman sinabing ang dadalhin lang natin ay pera. Ang dalhin mo, sarili mo, kasama ang ibang kaluluwa, at yung regalo mo para sa Panginoon. Hello! Merry Christmas! Yan ang totoong Christmas. May dinadala ka. Hindi problema ang iyong dinadala. Dito ka lang. Ano yung problema ang iyong dinadala? Ang dadalhin mo ay mga kaluluwa. Amen! Meron ka na bang dadalhing mga kaluluwa? May mga bisita ka na ba? Yan ang totoong Christmas. Para marinig nila ang salita ng Diyos sa tawitin. Meron ka na bang regalo para sa Panginoon? Para sa Christmas gift to Jesus? Bakit sa simbahan, Pastor? Sapagkat ang simbahan, yan po ay simbahan ng Panginoon, and He takes the glory in the church. Amen. Hindi mo po pwedeng paghiwalayin ang Panginoon sa simbahan. Because this is His church, not mine, not yours. It is His. Kaya nga kahit pastor na sunod sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi naman ito simbahan ng pastor eh. Simbahan ng Panginoon ito. The pastor just leads. I am your pastor, but I just lead. Kung anong utos ng Diyos, ginagawa ko rin. At yun din ang sinasabi ko sa inyo, na sundin natin at pare-pareho nating sundin sapagkat siya ang ating Diyos, sapagkat ito ang kanyang simbahan. Pag sinabi ko, buksan natin ang Bible, ako nagbubukas din. Bakit ho? Kasi salita ng Diyos yan. Because the church is His, not mine. It's not my idea. So she brought forth. Dapat yan ang pinaghahandaan mo. Amen. Hello? Amen. So may dala-dala ka na, may nakahanda ka ng dadalhin. Amen. Yung iba kasi wala parang ano lang naglilimos lang pag sino, meron palang Christmas gift ngayon. Magkano bang dala ko? Naku, nakalimutan ko pa. Hindi ka naghahanda Yan ay napakahalaga yung salita ng Diyos. She brought forth a son. So, the first part of it is she brought. Meron kang dadalhin. So, anong dadalhin mo? Ulitin ko, anong mga dapat dinadala? Huwag kang kung ano-anong dadalhin mo, ha? Marami kasi, ang daming dala. Pero hindi naman yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos sa pagdadala, una, kaluluwa. Amen. Yung mga tao na dadalhin mo diyan, para sila'y makikinig ng salita ng Diyos. Dahil ang mga tao kailangan ang salita ng Diyos. Kaya yan ang dapat nasa puso mo.
Ang dami na, daladala mo sarili mo, daladala mo make-up mo, daladala mo pera mo, daladala mo pang merienda mo. Ang dami mong dala, wala kang dalang kaluluwa. Dala mo pa yung problema mo. Dala mo nga yung assignment mo sa school. At habang nagpipreach ang pastor, nagbabasa ka ng assignment mo sa exam mo. Daladala mo yung mga reports mo. Hindi yan ang hinihingi ng Diyos. Hindi yan ang gusto ng Diyos na dalhin mo. Hindi yan hinihingi na dalhin mo yung sama ng loob mo. Dalhin mo dito yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos. And what is that? Number 1, souls. Mga tao, mga bisita na makikinig ng salita ng Diyos. At kahit sino pa yung taong yan, dalhin mo. Pambira kasi itong taong ito. Dapat ito, hindi dapat pumunta ito sa simbahan. Pumunta dapat ito sa impyerno. Kahit paggalit ka dyan, dalhin mo. Malay mo, ikaw ay maligtas. At siya ay maligtas din. At mabago din ang buhay mo. Pareho kayong mababago ng Panginoon. Dalhin mo siya kahit sino pa siya at ano pa siya. Bata naman to. Bakit walang kaluluwa yung batang yan? Saan ka ba nanggaling? Hindi ba bata ka rin? Ang kukulit ng mga yun, hindi ba makulit ka rin dati? At hanggang ngayon nga makulit ka pa rin? Di turo ang umupo. At sabihin, pag nandito, umupo ka at makinig. Tama? Masama bang sabihin sa kanilang tumahimik kayo pag nagsasalita ang pastor? Sasabihin ko yun. Sapagkat yun ang tama. Pero dalhin lang sila dito. Why? Hindi naman sanay ang mga yan makinig ng salita ng Diyos. Saan sila sanay? Sanay yan makinig sa kanilang sarili, sa kanilang barkada, sa mga TikTok. Doon sila sanay. Saan? Kay Coco Melon, doon sila sanay. Kaya pag upo dyan, hindi yan uupo. Ay di turuan. Hirap-hirap mapaupo kasi ito, pastor, ang kulit-kulit. Ay, papaano nga'y tinuruan mo ng Coco Melon? Di paupuin. Amen. Right. Kasi, ano na kayo mga nagpapaano sa mga yan, sa mga karton-karton na yan, sa mga bata pa lang, kaawa-awa talaga magiging teacher ng mga anak nyo. Kasi kailangan maging, ganon-ganon yan dapat lagi, yung teacher. Para laging parang nakaganyan din. Kaawa-awa talaga yung mga na-stroke na teacher. Nonetheless, pag nandito sa simbahan, tuturuan. Amen? Kaya naman nilang maupo Di ba? Sanay ka bang maupo na ganyan? Hindi. Sanay ka lang naglalaro. Halamig. Ayaw na. Ganun talaga yun. Tayo din naman bago ka namang maupo diyan, di ba? Sanay ka lang manood ng sine. Hindi ka nasisigawan, hindi ka sanay sigawan. Tanda ko pa nga, mayroon ng matanda dito Nung magsimba, sabi, hindi, huling-huli na ito, ang haba-haba pala mag-preach yung pastor. Introduction 45 minutes. First point isang oras na. Magpa-first point pa lang. Hindi na ka uulit. Umulit pa rin naman. Umulit siya. Hanggang sa kauulit at kauulit niya. Ngayon, nasa langit na. Umuwi na siya sa langit. Si Brother Willie Solas yun. Sinabi niya sa akin noon, doon pa tayo sa Timogan, sabi niya talagang huling-huli na ho ito. Pero pagkatapos ay, gusto pa rin niya ulit. Kahit nainip siya, kahit nagutom siya, walang pagkain. Wala nga nagbibigay noon ng merienda pag nagbisita, pag bisita, diyan ka. Pagkatapos, uwi! Ay wala.
ay nagutom. Pero sabi niya, hindi, iba yung salita ng Diyos. Kaya pinilit niyang bumalik. Bumalik. Hindi ba siya marunong magbasa niyan? Pero pinilit niyang magbasa. Pinag-aral niya mga anak niya sa academy, nakikipag-contest siya sa pagbasa. Genesis chapter 1 verse 1, nandoon pa lang siya, nasa Genesis chapter 2 na yung mga anak niya. Pero verse 1 pa lang, pinipilit niya talagang basahin. Kasi nakarinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya yun ang gusto ng Panginoon, ng tao ay makinig sa kanyang salita. Kaya dapat yan ang inaaptupag ng bawat isa sa atin. Gusto mo magsabi lang Merry Christmas, di magdala ka ng tao. Dala-dala mo sarili mo lang. Gusto mo ikaw lang makikinig, ikaw lang makikinabang, dapat yung iba makinabang din. Kaya dalhin at ipanalangin mo yung mga ngaral upang ang salita ng Diyos ay makarating sa puso ng bawat isa. Dahil ang tao ay nangangailangan ng pagkain ng kaluluwa at ang salita ng Diyos yun ang kanilang makakain. Kaya magdala ka ng kaluluwa, yun ang dalhin mo. Pangalawa, yung ibibigay mo sa Panginoon. Yung gift mo sa Kanya, yun nga yung pera. Ano pa bang gift ang gusto mo? Ba't ba natin nilalagay sa pera kaysa sa ikay magbuhat ng mga baboy, 1 kilong baboy? Kaya mo? 10 kilo? Ay di ilagay mo na lang sa monetary para nakalagay lang sa bulsa. Tama? Oh. Di ka pa natuwa na, ito yung aking tupa na aking dadalhin sa Panginoon eh. Oh, sige, di buhatin mo. Kung yan pinagbili mo, di yung pera, yun na hindi binigay mo. Tama? Ganun naman yung Old Testament eh. Ganun yun. Kaya meron tayong Christmas gift to Jesus. Pinaghahandaan din yun. Magbibigay ka ng regalo sa Panginoon pagkatapos hindi mo man lang plinano. Tingnan niyo yan. Pag mayroong namalimos sa inyo, plinano mo bang maglimos ng ganon? Plinano mo? Pag may nagpalimos yan, di ba? Kung ano yung meron dyan, ganon na lang. Marami sa atin ganyan pagpunta na simbahan. Hindi naghanda para sa Panginoon. Tapos kakanta lang, Merry Christmas to you. Anong Merry Christmas ka? Wala kang alam sa Christmas. Dapat naghanda ka para sa Panginoon. Amen? She brought forth. Pagkatapos, of course, sa hapon, you should also bring with you what? Your praises to the Lord. Kaya nga ikaw ay dapat lamang na magbigay ng testimony. Kaya dito sa Christmas time, we have also song festival. At the end of the year, tayo bilang isang simbahan, dapat bawat pamilya ay maghahain ng awitin para sa Diyos. Pagkakataon mo na umawit para sa Panginoon. At yun ay matutunan mo kung anong awitin, ay yung tamang awitin. Hindi yung awitin ng sanlibutan. Ano yung kanta nila ngayon? I saw mommy kissing Santa. Pero may I saw mommy kissing Santa Claus, kanyang Santa Claus. Walang Santa Claus. Ang Christmas, pinanganak ang Panginoon, hindi si Santa Claus. Ang nagbigay ay ang Diyos, hindi Santa Claus. Pero may kalalaking tao, tinawag mong Santa. Naisip mo yun? Santa Claus. Ang alam ko, Santo Claus. Kung ano ba, ganyan ang sanlibutan. Pagkatapos naglalagay pa ng, ano yan? Yung red na ganyan. Pagkatapos maglalagay na doon sa kanilang bahay ng medyas. Tapos hindi pa niya nilabhan.
Tapos gusto niya lagyan ng tsokolate o kaya ng candy ni Santa Claus daw. O kaya gagawa sila ng Christmas tree. Pagkatapos doon, maghihintay siya nung ibibigay ni Santa Claus. Pero mo yung kaisipan na yan. Hindi ganyan ang Christmas. Mag-offer ng awitin para sa Panginoon. Kaya magpe-prepare ka. Ibibigay mo sa Diyos, ikakanta ka. Kung ikaw nga maghaharana, praktisado pa. Sino nakaranas magharana nito? No? Brother Arvin, nagharana na ba kayo noon? Ay, hindi. Ikaw ang hinarana. Si Sir Chai. Nangharana ba si Sir Chai noon? Ikaw din ang hinarana. Si Sir Rick. Nagharana. Hinarana niyo si Ma'am Neneng noon? Pambira. Biro mo yan. Anong kinanta niyo noon? Ano daw? Somewhere over the rainbow. Biro nahaharana. Prinactice niyo yun, ano? Siyempre magpa-practice ka ng harana kasi kakantahan mo. Sinong hinarana dito noon? Wala? Si ano? Hinarana kayo ni Brother Jess, ano? Abo. Hinarana kayo. Tita Au, sino? Sino nang harana sa inyo? Si Tune? Si Jack, sino nagharana sa'yo? Ay, mister mo, yung namamaya pa na. Ano kinanta? Dungawin mo sana. Yan ba yan? Pero pinapractice nila. Pero yan, tingnan nyo yung mga bagay. Sino naman dito yung mga gustong-gustong kumanta saan? Sa karaoke. Nakanta ka doon. Anong grade mo? Anong grade mo? Ano? Grade 3. Hindi. Yung pag kumanta ka sa karaoke, di ba, may grade na lumalabas? Score. 99? Wow! Aba! Maganda. Kayo, dapat ito maging choir member. I-recruit. Kay Sir Tay. Okay, now. Ayan, maging choir member. 99 ka? 99? Talaga? Anong kinanta mo noon? Ano? Bayang Magiliw? Lupang Hiniram? Spaghetti top, pataas, pababa? Meron pa ba nun? Pero tingnan niyo mga kapatid. Ang mga yan gusto natin kumanta. Bakit hindi ka umawit ng tunay para sa Panginoon? Offer a praise to the Lord. Dapat ngayon nagpiprepare ka na eh. Pag sinabi lang, naku, Ma'am Clay, tipa ito. Mamaya, kayo na ho ang susunod habang tumutugtog siya doon sa kumakanta, sabi, Ma'am Clay, ikaw, nagtutugtog na ngayon. Anong praise? Ganon? Dapat nagpe-prepare. She brought forth. May dadalhin ka. Kaya magpe-prepara. Amen? Second part, she brought forth her. Yung galing sa kanya, hindi yung galing sa iba. Meron kasi nagbigay, pero kinuha niya doon, nag-exchange sila, tapos siya yung binigay niya, makakatipid. Hindi ba ganyan yung ma-exchange gift natin? Hindi ko naman gagamitin, kaya ibibigay ko na. Biro mo yan, yung utak magnanakaw talaga yung Biro mo yan, kasi hindi mo gagamitin, kaya mo ibibigay. Yun bang ginawa ng Diyos? Walang gamit, walang silbi, kaya ibinigay niya? Kaya ka magbibigay yung galing sa iyo na mahalaga. Paano mo pinapractice yung Christmas mo, kapatid? Yun na lang ibigay natin. Hindi natin ginagamit.
Hindi ko naman sinasabing mali yun. Kaya lang, mali yung attitude. Bigay mo yun sa kanya para magamit niya. Hindi dahil sa hindi mo ginagamit. Para kasi pag ginan, kayo nang kumain yan, walang kakain yan. Biro mo yan? Walang kakain yan dito, kaya ikaw nang kumain. Ano ibig mong sabihin? Ang sakit naman nun. Ang sakit yung binibigyan mo talaga niyan. Iuwi nyo na, wala namang kakain dyan dito. Biro mo yan. Magiging Sharon ka pa rin pag ganun. Balutin mo ako. Ang sakit yata nun. Ay dapat tayo matutunan natin something that is very important to us. Yan ang bigay natin. Masasaktan talaga tayo. Nung nagbigay ang Panginoon, hindi ba siya nasaktan? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nung ibinigay niya yung buhay niya sa atin, nung nagkatawang tao siya, nung ipinanganak siya, nung magpakababa siya, madali ba yun? It was hard for a spirit God to become a man. Nonetheless, He did it. And so Mary she brought forth her. It was her sacrifice. Tinanggap niya yung sakripisyong yun. Biro mo, kinakailangan silang maglayag o maglakad, magmula doon sa Galilee, papunta doon sa Bethlehem. At sa kabuwanan niya, but she has to do it. Bilang mga anak ng Diyos, it must really come from us. Kaya pag nagbibigay ka, huwag mong isasali yung tithes mo, i-minus mo yung tithes mo dahil your tithes belong to the Lord. Amen. Sa Diyos na yung tithes, kukuha ka doon from after tithes. And then the third part, she brought forth her firstborn, that which openeth the matrix. Ano ibig sabihin yan? The first, best, it is a priority. Kaya kung magbibigay ka nilang sa church, magbibigay ka para sa Panginoon, magbibigay ka ng special number, dapat the best. Paghandaan mo. Amen? Maghanda ka. Kaya nga natin binibigyan ng panahon. Kaya nga pa sa December 25, tamang-tama naman na, yan ay Sunday. Pagkatapos sa the last Sunday, yung ating awitin para sa Panginoon. Why don't we prepare? It must be the firstborn. Something that is first. Whatever is first, di ba may excitement? Nung first time kang mag-aral, nung first time ulit na makalabas pagkatapos ng lockdown. Di ba? There is always an excitement. Dapat ganun. Huwag tayo masyadong masanay at maging routine ang mga bagay. Nung una kang pumunta ng simbahan, di ba excited ka? Nung una ka sa mga ministries mo, excited ka? Pero ngayon, kumusta? Wala na excitement? There's something wrong with you. She brought forth her firstborn son. Dapat magkaroon tayo ng tamang attitude. Kaya nga ngayong gabi, ba't hindi tayo lumapit sa Panginoon? Shall we all stand up, please? Sinasabi natin, well, naniniwala tayo na may Christmas and we want to celebrate Christmas. But will we celebrate it properly? She brought forth a son. Yun ang ibig sabihin nun. Napakabilis lang yan.
Di ba may mga nagka-countdown? Ilang linggo na lang, ilang araw na lang. How many days before Christmas? Binibilang nila. Pero ikaw ba nagiging excited in preparation at pagkatapos na magampanan muna natin ng mga dapat nating gampanan? So as the piano is being played, ba't hindi ka lumapit sa Panginoon? May pag-usap sa Diyos, Lord, let me practice Christmas the way you want us to practice. Makapag-influence pa ako ng iba. Na hindi, na ako'y, dapat meron talaga akong madala. Madalang kaluluwa. Madala ng mga bagay. Mapagdala ng awitin sa iyo. Magpe-prepara ako. Let me practice better this time through Christmas.